Alam po niya pagkakataon po na tayo mabuhay, tayo nakakita-kita. Kaya nga po minsan i-treasure po niyo atin yung moment na kung kayo may lolo o lola, may mga magulang, may kapatid. Kasi po ay ang ating pong kapatid ngayon, Sister Annie, wala ngayon, dahil matay ang kanyang kapatid na tatay po ni Sister Gel. So, yan po yung mga pinghatian sa buhay na tayo, hindi natin pwedeng maiwasan kasi po ay natakda sa tao, mamatay, lahat tayo mamamatay sa iba't ibang kaparaan lang. Kaya mga kapatid, ito po ang panahon at bawat araw at panahon ay sa Diyos. Kaya lagi po tayong tumuon sa kanyang mga salita. So, ang ating pag-aaralan po ngayon ay makita natin sa Ikalawang Pedro chapter 3 verse 9. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 9. Ayan, kung nakita na po nyo, ayan po. So, nakatingin ako dito, may TV na kapatid. Okay, sige. Okay, sabi po dito ay, Ikalawang Pedro chapter 3 verse 9. Manayan na po kayo, sabay-sabay natin masahin. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala na ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen. Hindi nangangahulugan na sinabi dito, ayaw ng Diyos na may mapahamak. Hindi nangangahulugan lahat ng tao maliligtas. Hindi po. Even na kahit po nasa loob ng kapilya at kahit ikaw po ay nakasama sa isang iglesia, nakasama ka lang pero hindi ka pala tunay na manampalataya. Hindi ka po tunay na ligtas. Ikaw ang nakakaalam po na ikaw at ang Diyos. Kaya nga po napakaganda po yung may katapatan. Kaya paano natin tinanong si Jesus Christ, naluwaban nyo, na kung paano natin tinanong si Jesus Christ, naluwaban nyo kung bakit siya namatay sa krus. Okay? Kasi po ay ngayon po ang panahon na gumising po tayo. Katulad ng mga nagtuturo nga po kami ngayon dito po sa PSU, dito po sa Capitol, ay mga kabataan doon sa Minneapolis. So marami po doon sabi na, umating ka naman ng Bible study, sabi nga sa akin, opo. Tapos sabi ko, kung tatanungin po kayo, lahat sila, hindi naman matin, pag-iba matin lang. Church, umating yung Bible study, kung sabi ko sa kanila, may gawin mamatay, ang sa pupunta. So, bawat isa ay tinanong ko, sila magsagot nila, hindi sila sigurado, hindi nila alam. Kaya napakahirap po na hindi na keso matin na tayo ng church, pero hindi pala natin naunawaan. Hirap po niyan. At maybe na magamit ko ng Panginoon, paano magiging alagad ng Diyos at mag-share sa ita ng Diyos kung ikaw mismo hindi ka sigurado, pero tinanggap mo. Kaya nga meron tumanggap, tunay ang pagtanggap, pero hindi lang naunawaan, hindi pang sisikin sa kanyang puso kung ano yung total na mensahe ng salita ng Diyos. Pero hindi po totoo na hindi po lahat totoo na hindi natin naunawaan. Kasi may Holy Spirit tayo. Alam ko ba niyo, ako po'y nabuksan at marami kong naunawaan, ako po'y tumanggap sa Panginoon. Kasi tinanggap ko Holy Spirit, maging ambisyon ko na bago. Kasi may namumusap sa akin. Pag nababasa ko ng Bible, may napapaliwanag sa akin ang Holy Spirit. So, hindi po ako palabasa, mahina akong bumasa. Ang binabasa ko lang mga drugs, yung mga pamphlet na maninipis, kasi mahina sa reading, sa pagbabasa. Pero alam nyo, hindi po ako tumitigil kahit sa trabaho, nagagamit ako ng Panginoon. Bible study, kahit na madumi ang trabaho ko, pag-Bible study, kung masama. So, napakahalaga po na maintindihan po natin kung ano ginagawa natin ngayon. Kasi ang topic po natin ngayon ay repentance. So, repent to be saved. Yan po ang title natin. Repent to be saved. Yan, magsisi upang maligtas o maging ligtas. Yan po. Kasi napakahalaga po yung repentance. At ang kahulugan po ng repentance, tinan po niyo yung repentance, so nakapagsabi ba yung repentance, para malabo yung at malilit yung letter yung hindi ko mabasa eh. Okay, yung term, yung mahalaga yung kahulugan eh, hindi repentance lang eh.
Pakilakhan mo nga. Okay. Hindi ko mabasa. Okay. Sorry, matanda na tayo. Kahit na may salamin o may TV doon. Ayan. Nakilakayan natin. Okay. Lakayan natin. Okay. Nahirapan ako. Matanda na. Okay. Sabi dito, repentance. Ayan. Malakayan po natin. Okay. Medyo maliit yung mga yung salita. Yung malaki. Hindi mo dapat ayan po. Okay. Medyo itaas po natin ang bagay. Okay. Repentance. Ang ibig sabihin ito, to turn away from sin. So, kinuha po ito sa biblical meaning. Sa Biblia ko po kinuha ito. Turn away from sin. To be sorry for what one has done and to promise not to do it again. So, wala yung again yan. Oh, sorry. Promise to do it again. Wala dyan again ano. So, hindi ko na isuot dito. So, yun po kinuha ko sa Bible. So, kaya nga po yung biblical meaning ng nakasulat po doon sa Bible na ating CP. So, kinuha ko po yan. At napakalaga po ang sinabi dito. Ito yung pagtalikod sa mga kasalanan o sa kasalanan at pagsisisi sa mga bagay na nagawa at na mga ngako at pangangako na hindi ko na ito muli. Okay. So, yun po ang tunay na pagsisisi. Kaya tingnan mo yung katabi mo, nagsisi na ba yan? Ayan. Kung makikita mo yung kanyang buhay na nabago, tunay ang pagsisisi. Pero pag wala, pili po yun. Diyos lang nakakaalam. Mahirap kasi sa tao kasi tayo, ang tinitingnan po natin ay hindi po yung mga bagay na binabasa po natin. At titingnan natin yung kapwa natin, di ba? Kung minsan tayo, di ba, tayo ay nangingiti dahil yung katabi mo ay kabagang po o, di ba? Pero pag kaaway mo yung katabi mo, di ba? Nangungubi ka na, di ba? Meron ganyan. Pero alam niyo, kung tayo ay nasa Panginoon at tunay na tayo nagsisi sa kasalanan, tinanggap natin si Jesus Christ sa ating puso, isa lang po ang mangyayari, magbabago po tayo. Kaya nga sa akin po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binago niya ako kung hindi po mahirap. Kasi ay hanggang ngayon, bubang yung barkada ko pero hindi na ako sumasama sa kanila. Kasi ngayon nga, puro birthday nga, kasi kasama ko sa group chat nila pero hindi nila ako sinasama. Alam nila at hindi nila inuulit-ulit pa na ako'y kumpidahin, alam nila hindi na ako bilang. Alam nila hindi na ako nakikisama sa mga kalswaan at mga usapang hindi maganda. Kaya nga po, para sa akin ay isinuko ko na ang aking buhay sa Panginoon. Nagsisi na ako. Kasi po yung talaga mahirap. Kapag nagsisi ka, tapos babalikan mo ulit, hindi po yung totoo. Ang tunay na pagsisisi sa Bible ay yung talikuran mo, ay yung pasalamat mo na iulitin muli ito. Amen. Kaya nga, never na tayo po ay maging kalulugod sa harapan ng Diyos kapag hindi po tunay tayong o nagkukubli tayo ng ating mga kasalanan. Never na tayo magtago ng kasalanan. Sabi nga, ang dilim sa Diyos ay maliwanag. Kahit ikaw ay magtago sa ilalim ng lupa, kita ka ng Diyos. Kahit gawin mo ang kasalanan mo sa likod ng bahay o sa kadiliman man, walang ilaw, kitang-kita yan ng Diyos. At sabi nga, sasabihin mo lang, iisipin mo pa lang, ay alam na ng Diyos, wala tayong may tatago. 139 ng awit, wala tayong may tatago sa banal na Espiritu. Kahit tayo pumunta doon sa Sion, kahit tayo pumunta tayo sa Infierno, makikita tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, napahalaga po, mamuhay tayo sa kabanalan, mamuhay tayo ng mayroong malinis sa puso, sapagkat malapit na dumating ang Panginoon. Ngayon po ay umaharap tayo sa maraming pagsubok, kasi nga po, at lumalala pa kasi po bumalik ulit ang gera ng Iran at ng Amerika. Kaya nga po, dito natin pwede sabihin na hindi mangyayari sinasabi sa Matthew chapter 24, yung pagdidigmaan, yung mga salot, yung mga kahirapan. Yung kahirapan po, paano yung kahirapan? Kasi nga po, ginagamit po ngayon, di ba, sa Middle East po tayo umaasa marami. Buong mundo umaasa sa Middle East dahil sa langis. Ay mga kapatid, kung hindi po tayo gising sa katotohanan na malapit na dumating ang Panginoon, hindi tayo katutok sa mabuting balita,
ng Panginoon, magiging malungkot ang buhay natin at marami tayong frustration sa buhay natin. Yung ating pagkabigo sa buhay natin. Kaya, una, ang napakalaga po, sabi nga magsisi tayo upang maligtas. Repentance is a command from God. Repentance is a command from God. At pagsisisi ay isang utos mula sa Diyos. Ito ay mula sa Diyos, galing sa Diyos. Repentance. Tandaan po natin na hindi po tayo naligtas, na wala pong pagsisisi at hindi po sinasabi yung pagsisisi at hindi po tayo naging tapat sa pagsisisi. Kasi pwede pong mangyari kasi meron po tayong tinatawag na yung pong acceptance, prayer of acceptance. Lagi nakalagay dyan, Panginoon, patawarin mo ako sa aking makasala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at matigtas sa aking buhay. Kung tapat ka, yun ang tama. Nagsisisi ka. Pero kung natatakot ka lang sa impyerno dahil tulutulog talaga ng Biblia, may impyerno, at lahat ay hahatulan papunta sa impyerno, pati ito po ay hindi tama at kulang. Dahil ang pagtanggol sa Panginoong Jesus at pagsisisi sa kasalanan ay yung pagkaunawa na ikaw ay makasalanan at ngayon ay merong umako sa iyo. Merong nagmalasakit at nagmalasakit sa iyo ay yung mismong Diyos na lumikha sa iyo. Sa pamagitan ni Jesus Christ, sabi nga, walang nalika ng di sa pamagitan niya. John chapter 1, 1-3. Basahin po niyo yan. Sa pamagitan niya nalika ang lahat ng bagay. Si Jesus Christ, sa aklat ng Kolosas, ang mga nakikita at mga bagay na hindi nakita ay ginawa ng Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ. Hello? Kaya nga kung ang pagkakilala nila kay Jesus Christ ay kapagligtas at hindi Panginoon at hindi Diyos, malayo ka at hindi ka magagamit ng Panginoon. Amen? Kaya nga po napakahirap na tayo po ay magkunwari. Sa panahon ngayon, ako po ay 3 beses nang nagising na maaga. Nagising po ako ng 3:30 ng madaling araw. 2 beses po yon. Hindi, Pastor, siguro maaga ka natulog. Hindi po, kung minsan matulog ako alas 12. Pag nahiga alas 12, minsan matutulog. Kagabi po ay halos makatulog po ako. Siguro mga alas 2 na. Hindi ko alam kung alas 3 na yon bago ako nakatulog. Pero 3 beses po. Pero isa lang ang inaano sa akin ng Panginoon. Pray po ako at mingi ako ng tawad. At ningi ko ng tawad ng Panginoon ang bansa natin, ang church. Alam niyo kung bakit? Hindi lang po ako nananalangin kasi makinig po kayo mga kapatid. Marami po kami, mga kasamahang pastor, minsan sabi niya, Pastor, ginising ako ni Lord alas 3. Yung matulog sa alas 12, alas 3, ginising na ako ng Panginoon. Alam niyo, merong pinapahayag ang Panginoon. Nangungusap ang Panginoon. At hindi lang pastor, meron po kaming nag-share po kami ganyan dito po sa BSU, bahagi po dito sa Mini Forest. Last Wednesday, lumapit po yung isang babae, kabataan, at sabi niya, Pastor, pwede po ba magtanong, paano po ba ang pagsishare ng salita ng Diyos? Bakit? Kasi po, nanaginip po ako at ina-impress sa akin ng Panginoon na ako daw po ay mangaral. Amen? Nangungusap ang Diyos ngayon sa mga karapat-dapat. Nakakausap ka na ba ng Diyos? Kausapin mo yung katabi mo, nakakausap ka na ba ng Diyos? At yung last Wednesday, meron pong isang tatay na sumama po sa amin, doon po sa Mini Forest. Alam po ba niyo, ang kwento po niya, siya po ay nasa church, malaking church, kilalang church. Ang sabi nga niya ay merong leader na siya, may ginagawa niya sa loob ng church, pero meron pa siyang bisyo na ginagawa, umiinom pa siya ng alak. At minsan sa kanilang bahay, na-encounter niya ang God. Wala siyang ginawa kundi umiyak at nangmingi ng patawad. Lord, hindi niya maintindihan. Iyak siya ng iyak for 30 minutes. Niyakap lang niya ang kanyang asawa. Iyak siya ng iyak. At nanaginip siya at ang sabi nga ng Panginoon, magpipreach ka sa maraming tao. Pero doon po sa church niya, kinausap niya yung pastor, sabi niya, mag-pray ka, mag-fasting ka. Tapos ng bandang uli, Pastor, i-disciple mo ako, pero busy kasi yung pastor na malaki yung church. Hindi siya kaya sumama po sa amin. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, kasi Pastor,
parang inaano sa akin ng Panginoon, mag-share na ako. Pero hindi ako tinutulungan ng aking pastor. Sabi ko, kapatid, ito ang sasabihin ko sa iyo. Mas sundin mo ang sinasabi ni Lord, hindi yung pastor mo. Pero siya po, submit sa kanyang pastor kasi nagpapaalam siya. Dapat yung submission di mawala. Pero dahil ikaw ay tinawag ng Diyos, kaya nga po siya sumasama ngayon, sabi ko sa kanya, iyan ang tulungan natin sa aming mga kasamang pastor. Dalawa na po yun, tulungan natin sila. Kasi sila po ay tuwiro ng kinakausap ng Diyos. Amen? Ngayon na ang panahon, nangungusap ang Diyos. Pero bakit iilan lang? Bakit ito may bisyo? Kasi totoo siyang tumanggap. Kaya lang yung church na yon ay patay. Alam niyo, ang patay na church ay wala pong evangelism. Amen? Kapag wala pong evangelism, ang church po ay patay at hindi po makakilos at hindi po talaga lalago. Kasi bakit nga po? Wala namang ginagawa. At maging ang pastor ay busy sa lahat ng bagay. Kaya para sa akin, ay hindi ko po sinasabi na tumulat kayo sa akin, pero ako po sa sarili ko, ayaw kong tumigil. Kahit isa lang kasi isang kaluluwa, alam niyo ang halaga ng isang kaluluwa. Sabi nga, mapa sa iyo ang kayaman ng mundong ito, pero hindi kayang tumbasan ang halaga ng isang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya kung $100 ang isang kaluluwa, siguro, kung nakaakay kayo na ng dalawa, meron ka ng $200. Hello? Mayaman ka na. Time is 60. Magkano yun? Malaki-laki na magagawa nun, di ba? Kung meron ka 10. Hello? Naalala ko yung sinabi ni Pastor Ruben ngayon. Humayo kayo, sinabi nga niya, ang halaga ng isang kaluluwa ay, di ba, kung gusto mo yumaman, di ba, payamanan nga nun kasi dami nang inaakay. Naging masipag, naging challenge kasi. Kung gusto mo maging mayaman, halagahan natin ang isang kaluluwa. Kaya natin 100,000. Gano'n. Pag nakaakay ng limang katao, meron ka na kalahating milyon. Pag milyon na pinag-usapan, malaki na yan, milyon, di ba? Kalahating milyon, 500,000. Hello! Kaya kung minsan tayo po ay busy sa maraming bagay, at yun po ngayon ang lakaran, at ito ang trend ngayon ng mundo, lahat tayo ay busy. Lahat ay deceived. Opo, kahit pastor, hindi ko iaalis ng sarili ko. Bakit po? Dahil dito. Hello? Sino sa inyo ang meron dito? Tapos sumasamba, meron pa nito. Tapos, akala mo akala mo di ba? Para sa akin, kung maaari, wag na kayo mag-cellphone. Kasi yan po ay pagmamak sa harapan ng Diyos. Tinutuya natin ng Diyos. Kasi nga sabi nga, makinig kayo. Kasi ang mga tupa, sabi nga sa John chapter 10, verse 27, nakikilala ko ang aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Hello? Ang tupa ng Panginoon ay nakikinig sa Kanya, kay Jesus Christ. Ang ating pastor ng ating kalaway si Jesus Christ. Ngayon, Pastor, Jesus Christ ka ba? Ano ang pinag-usapan natin dito? Pasalita ng Diyos. Amen? Dinesign ng Diyos at ang sabi ni Jesus Christ, naglagay, sabi sa Biblia, Ephesians chapter 4 verse 11, na naglagay ang Diyos sa iglesia ng apostle, prophet, evangelista, pastor at guro. Amen? So hindi po sila mataas. Hindi po sila mataas. Position lang po yan. Gift lang po yan. Hindi sila mataas sa harapan ng Diyos. Amen? Mga lingkod nga yan. Ang mga apostol nga halos sabi nga, yan ang sabi nga, ang inilarawan po ng Biblia, parang mga taong kinalimutan ng mundo. Ang mga apostle. Yan po yung nagcha-church planting, nagmi-mission. Kaya yung pagiging popular, ayoko po na maging popular. Ayoko po nang maging masikat. Ayoko po. Gusto ko po lang makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga po yun. Masyado doon ka na mga humble pastor. Paano hindi ka makakilala? Lagi ka nasa harap. Amen. Hindi nga paano kaya kung mga ngaral, nandito kayo, nakaharap doon na lang ako sa likod. Para, di ba? Di ba? Kasi kung minsan ganun po na-idol natin yung pastor. Hindi po. Napakahalaga po sa amin yung maintindihan nyo yung sinasabi. Repent kung ganun po ang ating kaloob, ang ating pananaw. Nakatingin tayo sa pastor, hindi sinasabi. Maliban na lang kung sinasabi ng pastor ay taliwas sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos.
Repentance is a command from God. Ang pagsisisi isang utos mula sa Diyos. Ang mensahe o ang message o ang mensahe sa pangangaral, ayan po, sa pangangaral ni, ayan po, ni John the Baptist. Matthew chapter 3, verse 1, 2, MBB. Verse 1, sige po, verse 1. Ano po ang sabi? Okay. Ano po ang sabi? Nang mga panahong iyon ay dumating si Juan na tagapabautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Verse 2. At sabi, ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Mga kapatid, si Juan Bautista sasabi sa Bible na sasabi siyang mauna sa ating Panginoon. At siyang sumisigaw, nagsasabing, linisin nyo, patagin nyo ang daraanan ng Panginoon. Kaya nga sinasabi at pangangaral ni Juan Bautista ay nanggagaling sa Diyos. At ang kanyang pangangaral at kaya siya nagbabautismo dahil sa kapatawaran ng kasalanan. Kaya sinasabi niya, sabi niya doon sa verse 1, ng panahong iyon, verse 2, ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Bakit tinanggap ba ang Panginoon dumating na ang kaharian ng langit? Hindi mo niya natindihan, sinasabi ng Lucas na kapag tinanggap natin si Jesus Christ, tayo po yung nakabilang sa kaharian ng langit. At yung Jesus Christ na nasa langit, nakaupo sa kanan ng Diyos, tinanggap po siya yung puso. Siya po yung galing sa langit, kaya naging bahagi tayo. Meron tayong kaharian ng langit at ito po yung nagsimula sa ating puso. Hello? Kaya po ang tawag sa atin, mamamayan ng langit, citizen of heaven. Kaya nga pag tayo namatay, diretso na tayo sa langit. Bakit po? Dahil tayo ay taga-langit na. Hello? Baka hindi mo pa alam. Kaya paano tayo mamumuhay? Namumuhay ba tayo makalangit? Tulad ng nasa langit? Kaya maraming tanong yan. Kaya maganda sa cell group, lagi natin pag-usapan niya, yung mga tanong. Tungkol sa salita ng Diyos, hindi po yung mga bagay po na yung tungkol sa application, ano pa man, bago natin mabigyan ng application yun, tumutok tayo sa tanong, ano sinasabi doon? Ayan po, napakalaga po yan. Si John the Baptist at pangalawa, si Jesus, ang ating Panginoon. Matthew chapter 4, verse 17, MBB. Ayan po. Sa 12 po, simulan natin. Verse 12 and 17. Okay. Matthew 17. Verse 12, sabi doon, ang sabi doon, nang mabalitaan ni Jesus na binalanggo si Juan, bumalik siya sa Galilea. Sa verse 17, magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Kaya nga po, repentance is a command from God. Kaya mismo si Jesus Christ, nagsasabing hindi ka pwedeng makabilang sa kaharian ng langit kung hindi ka magsisisi at tatalikuran ng iyong mga kasalanan. Pero nagagawa ba natin yon? Hindi naman totoo talaga kaagad nawawala ang kasalanan. Actually, sa pamagitan ni Jesus Christ, tinanggap natin ng Holy Spirit. Ako nga for 3 months, umiinom pa ako ng alak Pero ito lang ang masasabi ko sa inyo. Doon sa 3 months na yun, every time na ako'y malasing, may nangungusap sa akin. Amen? May nangungusap sa akin. Ayun pala ang Holy Spirit. Kaya ang makapagpatunay na ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, ikaw mismo, maranasan mo siya. Pero kung wala, at walang nababago sa buhay mo, at nakadepende ka lang sa isip mo, kulang yan, kapatid. Kailangan hustayin natin ang pagtanggap natin kay Jesus Christ. Kaya napakalaga po yon na tayo po at si Jesus Christ, tandaan po natin, si Jesus Christ po ay nangaral ng si Juan Bautista ay siya po ay binalanggo. Bakit po siya nabalanggo? Dahil po nung si Herodes po at si Herodias po ay asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe, ay kinasama po ni Haring Herodes.
At matapang po si Juan Bautista. At sinasabi niya, sabi niya, masama kang hari, di ba? Kinakasama mo, magsisi ka, kinakasama mo ang iyong asawa ng iyong kapatid. At kung mangaral si Juan Bautista, kayong mga lahi ng ulupong, ginaganyan niya yung mga Pariseo at Skriba at yung mga Pariseo, yung mga religyoso, yung mga puno ng mga namumuno sa relihiyon ng panahon na yon. Kasi nagpapabautismo. Bakit? Nagpapabautismo sila kasi alam nila ang bautismo ay ang sinisigaw niya, magsisigaw ng iyong kasalanan. Kaya sinasabi nga ni Juan Bautista, ipakita muna ninyo sa inyong pamumuhay na kayo tunay nagsisisi. Hello? Kaya ang tunay na pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan at ang pangangako na hindi na ito uulitin pa. Kaya nga po, yun po ang tandaan po natin, mga kapatid. Matapos mabuhay na muli ang Panginoong Hesus, ayan po. Matapos mabuhay na muli ang Panginoong Hesus, ayan, sinabi niya sa Lucas 24:47. Ito po ang sabi, bago po siya makit sa langit. Ang sabi doon, siguro po ay basahin po natin sa Lucas, pero simulan po natin sa 46. Ayan po. Sige po, samahan po niyo ako. 24. Maganda po ay tignan po natin yung sinabi dito po sa Bible. Ang sabi dito, verse 46, sabi niya, sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya ay muling mabuhay sa ikatlong araw. 47, ang sabi doon, sa 47, sabi dito, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Kaya nga po mga kapatid, ito po ay utos galing sa Diyos. At si Jesus Christ mismo, bago siya makit sa langit, nung siya mabuhay na muli, after resurrection of Jesus Christ, siya po ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, sabi niya, at ipangaral sa kanyang pangalan nino ni Jesus Christ, sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, nagawa na ba natin yon? Ipangaral sa lahat ng bansa. Sino sa inyo nakapunta na ibang bansa? Bulacan pa lang eh. Dito pala sa Tika, hindi tayo makaabante eh. Hindi tayo makapunta sa kabilang bayan ng Plaridel. Bakit pa nyo? Palagay nyo, nakatusunod ba kaya tayo? Bansa, hindi ba? Sino sa inyo nangarap na makapunta ng abroad? Hindi ba, mag-abroad, magtatrabaho. Amen? Di ba? Kung pupunta ka sa abroad, anong gagawin mo doon? Amen? Hindi, may trabaho ko, tsaka di ba? Pwede ka mag-share, di ba? Ngayon, kung pupunta ka sa abroad, sabi nga ng isang mga sa radio, kung ang sisharean mo lang yung kababayan mo, ba't ka paalis sa Pilipinas? Pilipino din pala sisharean mo doon. Malay mo, kasi nga, kasama mo yung Pilipino, hindi pa naman born again, okay lang. Pero nandoon ka, kasi naalala ko yung isang piloto ng Philippine Airlines na ikwento ko po dito sa inyo. Sabi nga, siya may manampalataya. Sinabi ng Diyos, mag-resign ka na ngayon. Dahil may pinag-aaral siya, hindi mo na niya sinunod yon. Sabi niya, Lord, tumugon siya, Lord, nagpapaaral po ako, kailangan namin. Philippine Airlines, di ba? Piloto siya, laki ng sweldo niya. Tapos ngayon, after 1 year, kinausap siya, mag-resign ka na. Ang ginawa niya, pangalawa na kasi nakikinig siya kay Lord, nag-resign siya. Pagkatapos, after 1 month, sabi niya, mag-apply ka. Sabi niya, Lord, sabi mo, mag-resign ako. Ngayon, mag-apply ako. Ngayon, nag-apply siya, papuntang Sudan. Nung panahon na yon, merong civil war. At siya po ay natanggap bilang piloto ng mga military. At doon po, ay pagpupunta siya sinasakyan, meron pong yung lieutenant po na kasama niya ay marunong po ng English kahit paano at marunong din ng salita ng mga tribo doon. Ang ginawa niya, sinira niya yung lieutenant na yon. At yung lieutenant na yon, sabi niya, magtayo tayo ng church dito sa tribo na ito. Siya, ang nagpi-preach po ay yung pong
yung pong piloto at yung interpreter ay yung pong colonel. At nung bandang huli, ang naiwan ng pastor doon, yung colonel. After 6 months, pinauwi na siya ng Panginoon. Hindi na siya bumalik sa Sudan. Hello? Sabi natin, may purpose ang God sa atin. Alam mo na ba ang purpose ng God sa iyo? O dahil may programa ka at ginagawa ka sa kapilya, okay na to. Pero meron ba nagsabi sa atin at naranasan na ba niyo na inutusan ako ng Diyos na ito ang gawin ko? Nagawa na nangyari na ba sa inyo yun? Nautusan na ba tayo? Pero ang Biblia may utos, di ba? At ipangaral nyo sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Sa lahat ng mga bansa. Kung meron ditong Indiano, kung meron dito pumuntang mga Afrikano, why not? Dito tayo, pwede mission yun. Dito nyo, mag-share ka dito. Marunong ka ng English. Amen. Actually, nung mapunta ako na Indonesia, hindi nga sila marunong mag-English eh. Dahil sa Indonesia, parang probinsya yung napuntahan namin eh. Opo. Naligo nga kami. Sabi nga sa kanya, para akong si Tarzan eh. Sabi ko, you and me, friends. Ganyan ang English doon. Hindi pa ako maintindihan. Hello? Hindi naman nangangulang pag pupunta ka sa ibang bansa eh. Ngayon po sa panahon na to, halos lahat ng bansa marunong na mag-English. Di ba? Tama? Dahil sa modern technology. Pero nung panahon namin, hindi. Nung pumunta ako noon, hindi nga marunong. Kaya nga never na makipag-usap sa iyo mga. So, Indonesia pa lang yon nung mapuntahan ko. Tapos sa Brunei, ayan po, napunta na rin po ako sa Brunei. Kasi Asia po ako. So, yan lang po, nadadaanan lang po namin yan, yung pong Singapore, yan po. So, Malaysia, yan po. Pero mga kapatid, ang napakahalaga po ngayon ay yung pong magamit po tayo. Kaya nga po kung hindi po natin alam kung ano po yung gift niya sa atin ngayon, o maaaring alam niyo ang gift mo, kasi pag alam mo na ang gift mo, tulad nga po nangyayari po, sinasabi ko kanina sa inyo, meron pong estudyante na lumapit sa akin hindi po sa akin, kay Pastor Alex, last Wednesday. Kaya pinag-usapan namin, tulungan natin ng batang iyon. Babae po siya. Kasi po, kami po, hindi kami magagamit lagi sa campus. Kasi nga po, pwede kaming pumasok kasi nga po ang presidente at vice president po ng BSUI, born again. Pwede po tayong kaya lang, hindi po yun ang pinagagawa sa amin eh. Hindi yun ang pinagagawa. At kahit sabihin nyo na ako po ay pupunta doon, hindi yun ang pinagagawa sa amin. Ba't kayo nangangalan salita ng Diyos? Kasi yun ang inutos sa amin. At isa pa, dapat po na paano kayo tuturo sa inyo ang pangangaral, paano kayo tuturuan at dadalhin sa ganon. Halimbawa, punta tayo sa park, yung mga tinatawag ng Panginoon. Punta tayo minsan dyan po sa City Hall. Kasi paggabi po, maraming tao dyan. Why not, di ba? Kung gusto nyo mangaral, tuturuan ko po kayo, pangungunahan ko kayo. Amen? Kasi po, kung gusto mong umani, magtanim ka. Di ba? Kung nagtanim ka lang ng isa lang aasahan mo para anihin, di ba? Magtanim ka na magtanim. At kung magtanim ka, inutos din ng Diyos yan. Di ba? Magtanim ka, iba nagdidilig at iba nag-aani. Amen? Pero kung wala kang itatanim, ano aanihin mo? Kung ang tinanim may kasalanan at kinubli mo ang kasalanan, ano aanihin mo? Hello? Ano? Ano aanihin natin? Palagay nyo. Wala. Kaya minsan, huwag natin sabihin maramot ang Diyos. Hindi po. Iginagalang niya, ino-honor niya ang kanyang salita. Never. Never na hindi po niya sundin ang kanyang salita. Kaya nga sabi, ang tapat sa kanya, hindi pa tapos ang kanyang panalangin, tutuguin na ng Diyos. Hello! Maging tapat ka lang. Nakasulat sa Bible yan. Amen. Kaya sikapin mo maging tapat ka. Bakit ka mo? Hindi mo alam, gagamitin ka ng Diyos. Baka isa sa inyo maging mayor eh. Hello? Kundi pa darating ang Panginoon. Hello? At hindi ko sinasabi sa inyo huwag kayo mag-abroad. Kasi hindi na forever makikita-kita tayo. Bakit? Tayo lang ba maliligtas? Amen? Mali nyo kung tatawagin kayong church planter. Hello? Pero paano mangyayari yan? Ngayon pa lang, wala na tayong ginagawa. At ang mahal sa atin, ang ating sarili, yung sarap natin, yung gusto natin at iniisip natin, ay mag-repent po tayo. Kasi pag walang repentance, hindi po tayo mababago. Hindi tayo magagamit ng Panginoon. Kaya nga po, ito po, ang message o mensahe ng pangaral ni Pedro at ng mga apostol sa Gawa chapter 2, verse 38. Gawa chapter
2, verse 38. Si Pedro. Sige po. Ilagay po natin. Sige po. Sige po. Ayan. Ayan po. Sabi dito, Gawa chapter 2, verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan niyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po nung panahon ng Pentecostes. At kaya nga po makita po natin doon sa 37 na bagabag ang mga tao noon, nakikinig sila ang mga Hudyo at sinabi niya, mga kapatid, tinanong lang kay Pedro at sa mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro at sabi ni Pedro, pagsisihan niyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Diyos. Sa verse 41, 42, sabi nga, nagpabautismo ang 3,000 at yung 3,000 na sabi doon ay nadagdag sa mga alagad. So, bawat tumanggap kay Jesus Christ, nagsisi ng kasalanan, naging alagad ng Diyos. Alagad ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, alagad ka ng Diyos. Ang tanong, nagsisi ka ba ng totoo? Or, may ginawa kang kasalanan, hindi ka nagsisi at nalungkot ka lang. Hindi po sapat yun. Dahil ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, iyan po ang tunay. Pinaliwanag na po ito ni Pastor Jello dito po. Amen? Kaya nasaan na po tayo? Meron ba tayong ginagawa na hindi nalabag sa kalooban ng Diyos at hindi ayon sa salita ng Diyos? Kasalanan yan. Yun lang hindi ka magbasa ng Bible kasi nakasulat yan. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita na bumutawi sa bibig ng Diyos. Palagay natin, sa natin sinasabi, kinukot pa natin, ginagawa ba natin? Hello? Kaya nga tayo deceive. Hello? Yung sinasabi sa Santiago, chapter 1, verse 22, nagbabasa ng salita, kaya mamuhay kayo sa salita ng Diyos, kung ito'y pinakinggan na lang niyo at ninyo ginagawa, dinadaya niyo ang sarili. Deceive kayo. Self-deceive. Di ba? Dinadaya natin ang ating sarili. Bakit? Di ba? Binabasa natin ang Bible, hindi natin ginagawa. Hello? Palagay niyo, saan kayo nagkasala kay Pastor? Hindi. Ano magagawa ko sa inyo? Hindi man ako nagpapala sa inyo, hindi ko kayo pwedeng iligtas, hindi ko kayo pwedeng bigyan ng milyon, maliban na lang gamitin ako ni Lord. Sana. Diba? Kaya sabi ko sa balagtas, pag nalangin nyo maging milyonaryo ako, bibigyan ko kayo ng pera. Kaya lang, humingi na kayo, dahil ang Diyos magbibigay ng milyon, di ba? Tama? Hindi man ako kung mayaman lang ako, walang problema Opo, yun ang natutuhan ko ngayon. Tulungan ng mga tao. Kung gusto mo maghanap buhay, kaya nga sa Florida, sabi nga, dito po sa Balagtas, sige po, mag-isip kayo ng business. Ay, hindi ko naman po pinangungunahan. Sabihin ko, bigyan ko kita ng puhunan. Hindi po. Ini-encourage ko po sila na huwag kayong matakot. Huwag mo sabihin wala kang pinag-aralan. Huwag mo sabihin mahirap ka. Huwag mo sabihin wala kang kakayanan. Magtiwala ka lang sa Diyos. Kaya lang pagtitiwala sa Diyos, may gagawin ka. Pero, kung mamumuhay ka sa kasalanan, hindi ka bibless ng Panginoon kahit mapakarami mong idea, napakarami mong plano sa buhay mo, pangarap mo sa buhay mo. Totoo yun. Delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Sa Tagalog, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang mga pangarap mo iyong makakamtan. Ang tanong, sa Diyos ka ba mayroong kaligayahan? Yung relasyon mo ba sa Kanya, maligaya ka ba? O ikaw lang ang maligaya at si Jesus Christ ay umiiyak dahil hindi ka totoong humaharap sa Diyos? Dahil namumuhi ang Diyos sa kasalanan, hindi sa mga tao makasalanan, pinagtsatsagaan lang tayo ng Diyos. Mapagtiis ang Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Pangalawa, repentance need to be cleansed and holy in the sight of God. Repentance need to be cleansed. Ang pagsisisi kailangan upang maging malinis, banal sa harap o sa paningin ng Diyos. Repentance need to be cleansed and holy in the sight of God. Napakalaga po yun. Ang layo ng Diyos ay maligtas ang mga tao. Totoo po yun. Sinabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 9. Balikan po natin. 2 Pedro chapter 3 verse 9. Ang sabi doon, ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako
gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi lahat ay mapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Tulad na sinabi ko kanina, hindi lahat ng tayo maliligtas. Kasi po, ang hinahanap dito ay magsisi ka at tilikuran ng kasalanan. Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Opo, kaya nga siya namatay sa krus, kaya pentisyan tayo, wala pa tayong ginagawa, namatay si Jesus Christ yung tayo panahon ng tayo makasalanan. Hello, namumuhay sa kasalanan. Kaya nga po yun ang napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa binigay sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, pero inaabot tayo ng Diyos. Yung Diyos ang lumikha sa atin at yung Diyos din na atin pong nilayuan dahil sa paggawa natin ng kasalanan. Isipin po nyo. Kaya nga, sa buhay natin dito, seryoso po tayo. Hindi po kailangan makiliti tayo ng sermon o ano pa man. Ang napakalaga sa panahon na ito, mga kapatid, sa nangyayari sa paligid natin ngayon, isa lang ang dapat natin gawin. Checkin natin kung totoo ang ating relasyon kay Lord. At doon ka magiging maligaya. Hindi inaalis ang Diyos na hindi ka maging masaya. Amen? Sa katuwaan ng Diyos, mapupunta ka ng Boracay. Sa katuwaan ng Diyos, mapupunta ka kung saan mo gusto. Hello? Hindi maramot ang Diyos. Kaya lang, ino-honored niya, ulitin ko, ino-honored niya ang kanyang salita. Ang nagiging tapat sa kanya ay kanyang pinagpapala. Hello? Ano bang pagkapala ang gusto mo? Sabihin mo. Ikalawang Pedro chapter 3, verse 14 to 15. Ikalawang Pedro chapter 3, verse 14 to 15. Ang sabi po dito, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y marat ng namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan, malinis, banal. Amen? Bakit po? Kung babalikan po niyo yung Ephesians chapter 25, by 5:25 ng Ephesians, nakalagay po nga po doon, sabi ng mga lalaki, ibigay niya yung asawa, tulad ni Kristo, inalay niya ang kanyang sarili sa iglesia, upang iharap niya sa kanyang sarili ang iglesia ng malinis, walang dungis, walang kulubot, banal. Kailan pa tayo laharap sa kanya sa rapture? Kailan tayo magre-rehearse ng pagharap sa kanya? Ngayon pa lang. Preparation to, narito tayo sa lupa, papunta tayo doon sa pagharap sa Diyos. Kung di doon nakatutok ang iyong kaisipan, ang iyong faith, mga kapatid, saan natin dadalhin ng tao kung tayo nangangaral ng mabuting balita? Hindi po tayo tinawag ng Diyos para maligtas lang. Kundi para magdamay din po tayo, mag-impluensya tayo. Alam po yung nakaka-impluensya ngayon, influencer, di ba nga yung mga vlogger? Tayo may mga vlogger po. Di ba, uso ngayon yung mga vlogger. Iba nag-a-assume na sana maging vlogger din ako. Di ba? May mga content, para para maging sikat, para maki-impluensya. Kaya nga po, maraming nakaka-impluensya ngayon sa mundo. Pero ang Kristiyano, dapat po tayo ang the best na influencer. Hello? Dahil sa kabanalan. Nakasulat yun sa Bible. Kaya nga yung Christ-likeness nawawala na sa pagtuturo ng Biblia. Bakit po? Hindi po, ang tinuturo lang ngayon na maging pogi na lang. Diba? Mahusay ka sa ganito ang gawin mo. Kaya minsan meron pa nagtatanong sa amin, ano ba strategy mo? Kahit ano yung strategy mo, alam mo nyo, sa kasaysayan po ng revival, isang tao pong walang pinag-aralan, ano pong ginagawa niya? Lumuluhod lang po siya sa panalangin. At hindi siya maharap sa pangangaral na hindi po siya nanalangin. At kung manalangin siya, hindi lang po 2 oras. Hindi lang po 4 na oras. Kung minsan kalahating araw, minsan maghapon, nakaluhod po siya at madalangin at umiyak sa Diyos. Hello? Ayan si Jonathan Edward, bago siya mag-preach, 3 araw siya nag-fasting and prayer, nanalangin, bago siya nangaral. At nangaral po siya, bumaba ang apoy sa iglesia at sa buong Chicago. Sa kasaysayan po, titignan po nyo, yung pong revival ay nangyayari through prayer. Hindi lang po sa pangangaral. Ay, nakakaganda ng pastor na yan ang usay. Kahit anong usay, naging bunga noon sa iyo. Ang bunga po, doon tayo hinahanapan ng Diyos. Anong bunga?
John chapter 15, verse 8. Napaparangal na ng Diyos kung tayo, ang Ama, kung tayo namumunga ng sagana, anong bunga na sa atin? John chapter 15, verse 16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hiniram ko kayo upang kayo humayo at mamunga. At manatili ang inyong bunga. Nasaan ang ating bunga? Iyan ang batas ng kaharian ng Diyos. Bunga. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa. Pero after na tayo maligtas sa tumanggap kay Jesus Christ, asan ang bunga? May bunga na ako, fruit of Holy Spirit. May fruit of Holy Spirit ka na, ano nakalagay dyan? Love, peace, joy. Diba, sumunod doon yung pagtatyaga. Tapos yung kabaitan, kabutihan, kahinahunan. Sa pagtsatsaga, doon tayo bumabaksak eh. Pero may love na tayo. Pero kung talagang may love kang galing kay Lord, lahat ng tao wala kang i-reject. Pero minsan may nadinig pa ako, bahala na sila! Para nagkaroon ka ng period ng tao na yan, pumunta ka sa impyerno. Ganun ba si Lord? Hello? Kaya kung minsan sabi ko, hindi! Ba't minsan sabing wala ako? Bahala ka na. Eh matitigas ang ulo, ay makinig eh. Meron na tayo, wala tayong pagtitimpi. Wala tayong tiyaga. Eh si Jesus Christ, kahit nga nireject siya, 100 beses nireject, nandiyan pa rin siya eh. Nakuha ninyo, hanggang ngayon, kahit po tayo matigas ang ulo natin, nandiyan pa rin si Jesus Christ, pinakakain tayo, binubuhay tayo, binibigay tayo ng pagkakataon, makapakinig ng kanyang salita. Tama? E kung gawin ng Panginoon, lahat ng mga kasalanan, bibingihin. Para may karapatan ng Diyos na hindi na siya matuwid. Tama? Hello? Tingnan mo yung katabi mo, bingi ka ba? Hindi naman, di ba? Nakasakit nga sa tinga na sinasabi po siya, lakas ng boses! Hello? Repent. Alam nyo, iniiwasan ito ng marami. Tingnan nyo yung salita ng Santiago, yung mga dila, ang dila nyo, di ba? Para ikaw yan ay maliit na apoy, na naglalagablab at tumutupok ng malaking kagubatan. Pwede ba ikaw yung dila, diyan magagamit, pupurihin mo ang Diyos at diyan kayo maglalait ka? Pwede ba ikaw na sa isang balon ay makakuha ka ng tabang at saka alat ng tubig? Sa isang balon? Ang tanong, naunawaan ba natin yon? Naipamuhay ba natin? Madalas hindi. Bakit kanyo? Kasi dalas natin mamintas. Magkumpara, magusga, last but na huli, bahala sila! Mapunta sila sa impyerno. Ganun ba ang tinuturo ng Biblia? Hello? Kaya para sa akin, kahit kayo galit sa akin, kahit ako'y pasakitan nyo, kahit nagawin nyo ako, iyan nyo ako sa social media, hindi ako magagalit sa'yo, pag-pray pa kita. Hello? Kasi gusto ko mabuhay, hindi sa akin sarili, kundi sa Panginoon. Amen? Hello? Ginawa na ba natin yon? Pag may nais sa'yo, bahala ka. Bahala sila, mapunta sila sa impyerno. Bakit? Ayaw mo paggamit para sa Kanya? Dahil naiinis ka? Eh kung sabihin ng Panginoon, balikan mo. Ayoko nga. Parang si Jonas, di ba? Ayaw niyang balikan ng Ninibe. Kasi galit siya sa Ninibe. Hello? Jonas ka ba? Tanong mo sa katabi mo, si Jonas ka ba? Bakit yung kapitbahay mo na nagmumura sa iyo at nilalait ka, hindi mo pinagpipray? Prayer lang Simulan mo sa prayer. Yung pumipintas yung nagbubuli sa iyo, nasasabi, wala ka ng pag-asa mo, di ba? Kung ano yung sinasabi sa iyo. Napag-pray mo na ba? Pastor, sabi mo pupuntahan pag yung pangaral. Bago mo sa mga pangaralan, sabi nga sa Bible, kailangang matalian mo yung tao, yung malakas na taong umaalipin sa kanya, nagbabantay sa kanya. Sino? Si Satanas. True prayer. Kasi evangelism, kailangan marunong ka mag-pray. Hindi sugod na sugod lang. Hindi po yan ang tinuturo namin. Kaya nga kailangan, kaya nga para dito po sa prayer meeting, hindi ko sinasabi yung maraming bagay. Paano ka magagamit kung hindi ka marunong mag-pray? Kasi nga po, pag pumunta ka sa lugar, meron pong stronghold. Sabihin nga natin, stronghold. Stronghold ng kaaway. Opo, andyan na. Andyan na yung kaaway, nagbabantay, sugal, inom, marites, chismis, lahat yan. Gawain ng demonyo yan. At binabantay niya ang bawat kanto, bawat bahay.
Opo, kaya kung makikita kayo, di ba puro kasalanan makita natin sa labas? Dapat paglabas nga natin, sabi nga, hindi ba? Dapat nag-aapoy tayo. Amen? Nag-aapoy tayo. Hello. Kaya mga kapatid, napakahalaga po yun. Ang layo ng Diyos ay iligtas sa mga tao. Yung nga po, sa 2 Pedro, yung nga po, binasa natin kanya. Sikapin natin, ninyong kahimadat na ng namumuhay ng mapayapa, walang dungis, walang kupintasan. Verse 15, isipin ninyong, kaya nagtimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Mga kapatid, nagtitimpi lang ang Diyos, pero titiran po nyo sa nangyayari ngayon sa Europe. Ano po, yung heat wave, hindi lang po buong Europe. Meron yung UK po, yung United Kingdom, medyo malamig pa po. Pero yung Europe mismo, grabe ang init. 40 hanggang 41, din mo, ang katawan po ng tao hanggang 27 lang, tama. Totoo, tama ba ako? 27. O, 27. 37. Ito po, 40 na. 41. Sobrang init. At yung kanal po doon ay binuksan ng gobyerno para, hindi ko po inaano ko yung kanal ay malinis. Para lang yung tao doon mayroong pagtampisaw. Alam po niyo kasi sa ng Europe. Sa Europe po nagsimula ang malaking revival ng unang panahon, 1800. Diyan po malalaki. At nito pong 1900, itong 19,000, ito pong year na to, nababalita po yan, yung malalaking kapilya, malalaking chapel po ng mga born again sa Europe ay binagbibili at ginagawang commercial. Restaurant, at saka yung wall climbing, di ba? Yung mga sports. Bakit po? Wala nang umaaten. Wala nang umaaten ng pananambahan. Bakit po? Kasi po, mayayaman po ang nasa Europe. Hello? Kaya siguro ang Pilipinas, pasalamat po tayo. Hindi man tayo pinaghihirap ng todo, pero kahit pa paano marami tayong pagsubok. Bakit po? Kaya nagiging malapit tayo sa Diyos. Amen? Nagiging religyoso lang. Ngayon, inubuksan tayo kaya nga mapalad po ang Pilipinas kasi marami tayong pagsubok. Ang Europe po mayayaman. Kaya naniniwala po ako, pinababalik ng Panginoon ang mga taga-Europe sa Panginoon. Isa sa basa ko po yun. Kasi po, marami pong makakilala sa Panginoon, kaya lang tumalikod po sila. Kasi mayaman na. Hindi ba niyo mapapansin? Kahit naman po dito sa atin, kapag malaki na ang kinikita at may pera na at malaki na ang kabuhayan, mabawasan na po ang ministry, di ba? Hello, hindi ako nanunumbat, pero yung realidad. Marami sa atin punong-puno ng pangarap. Pero ano po ba ang sinabi sa Bible? Tayo panandalian lang sa mundong ito. Hello? Hindi ko sinasabing huwag ka magpagawa ng bahay. Huwag ka magpa-aircon. Huwag kang bumili ng kotse. No! Mas gusto ko pa ngayon bumili ka kayo ng kotse dahil ang hirap nga po, ang mahal. Electric car, bumili po tayo. Kung kaya po, para makatipid ko kayo. Magpa-aircon kayo, walang problema. Huwag niyo makakalimutan lang yung pagmi-ministry. Ang pagmi-ministry, hindi lang yung nandito ka sa loob ng kapilya. Dahil ang Great Commandment, ang Great Commission ng God ay humayo tayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Nandito pa lang tayo sa Pilipinas. Kaya mag-aaral ka mabuti, baka mapupunta ka sa Europe. Baka mapupunta ka sa Amerika. Kailangan marami itong mga ngaral. O gusto mo sa Africa na pinapatay doon ng mga nampaltaya. Sa Nigeria, gusto mo? Pinapatay lang doon ng mga nampaltaya. Minamasakit, bata, matanda. Kahit araw ng pananambahan ganito, pinapatay. Minamasakit. Gusto mo ba niyo yun? Napakalaya po natin bansa. Pero punong-puno tayo ng kasalanan. Bakit po? Yung nakakaalam na mabuti na hindi yung ginagawa ay nakakasala, tama? Sinasabi sa Santiago yan. Alam mo, mabuti. Sumamba tayo, pero samba. Natamad ako, hindi mo na ako sasamba. Hello? Ano po, pagbabasa ng Bible, ay mamaya na lang. Pero pagkakain, kailan ba tayo kakain, nanay? Pagkakain, di ba? Kakain tayo ng pagkain, nagmamadali tayo. Kasi gutom na ako. Pero sa salita ng Diyos, kinokot pa natin yun. Hindi lamang si tinapay, nabubuhay ang tao. Kundi sa bawat salita ng mamutawi sa bibig ng Diyos. Hello? Kaya tayo lahat makasalanan. Pero pinatawad na tayo ng Diyos. Kaya yung pagpapatawad, continuous po. Ay, yung repentance. Kailan po yung repentance, continuous po, ginagawa natin.
Kaya nga po hindi aksidente yung sinabi sa ama namin, sumasalangit ka, sambahin na ba ang iyong pangalan dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming kasalanan, tulad pagpatawad namin sa aming kasalanan. Ba't tinuro po yung guide na yun? Humingi kayo ng kasalanan. Kasi nga every time, tayo po'y matputi na, tayo nilinis na para tayong tupa. Pero yung tupa, malinis nga, pero yung paa niya, laging nadudumihan. Kasi nabubuhay pa siya dito sa putik, sa pundo. Putik ng kasalanan. Kaya tayo dito, malinis ang ating puso. May bago na tayong buhay. Kailan namumuhay ka dito? Pag-isip mo sa umaga, may madidinig ka, nagmumurahan. May madidinig ka, ano ba tumaya? Ano ba tumama sa wedding? May madidinig ka kung ano-ano, chismis. May makikita kang hindi maganda. At ang iba nga, pag-gising nga, ang titingnan una ito. Hello? Sino hindi tumitingin sa cellphone sa umaga-umaga? Di mo, nagkasala na tayo. Kasi susunuling tayo, di ba? Kasi ako nag-alarm eh. Siyempre, bubuksan ko anong oras na ba. Tapos maya-maya. Tapos makita ko may message ah. May message siya, babasahin ko. Di ba? O, tingin mo, nauna na. Di ba? O. Kapag sinabi mo, hindi ako pastor yan, sinungaling ka. Kasala ka. Ano gagawin mo? Kaya nga, maganda yung sinabi ni Pastor Jello nakaraan. Hindi na ako nagpe-Facebook. Gagayahin kita, Pastor Jello. Paglaki ko pa na. Ginawa pang paglaki. Malaki ka na, Pastor, matanda ka na. Hello, kaya magbago ka na, mag-repent ka na. Amen? Hindi ko na maibabalik yung sinabi ko ngayon. Hindi ko na maiulit. Bakit? Baka next year, baka 5 years from now, kunin na ako ni Lord. Kaya sabi ko, Lord, kung kukunin mo ako, sabihin mo sa akin, magpapaalam ako sa kanila. Sarap yun, di ba? Hello? Yan ang katotohanan. Kaya i-treasure natin ang bawat pagkakataon na makagawa tayo. Samantalahin natin, sabi nga, i-redeem natin ang panahon, i-redeem natin ang panahon. Samantalahin natin ang pagkakataon, makagawa tayo ng mabuti. Ano bang mabuti makagawa mo? Hindi magbigay ng pera, hindi magbigay ka ng panahon kay Lord. At pag may panahon kay Lord, gagamitin ka ni Lord sa ministry ng evangelism. Hello? Ang daming anihin pero kulang manggagawa. Totoo po yan. Ang dami po. Doon sa may estudyante, pinupunta namin, nakatunga nga siya, attentive sila. Hello? Sabi ko, sino magpapollow up dito? Kasi yung ginagawa namin, nagtatalim lang kami. Pero kung may manggagawa, pwede ba magpapollow up? Ito magpapollow up sa'yo, si brother, estudyante rin siya. Hello? Kailangan na manggagawa. Pero kung gagamitin na namumuhay sa kasalanan na hindi siya deserve, saan niya dadali ng tao na yon na kanyang akayin? Kasi meron sa Biblia po, meron natawag na yung kung anong espiritu mo, yan ang mahahawahan mo. Transparent of anointing, kapangyarihan, nasa iyo. Ikaw ay mapagkunwari, kaya yung magiging ani mo ay magkakaroon ng espiritu ng pagkukunwari. Pagiging sinungaling. Totoo ba yung pastor? Totoo po. Kasi kung ano nga yung puno, siyang naging bunga. At kung ano yung pinapapasok mo sa puso mo, yun ang maging lalabas sa puso mo. At kung sabi nga doon sa 1 Corinto chapter 15, at sinabi nga doon, kung masama ang kasamahan mo, di ba? Yan ang kakasira ng iyong pagkaugali, pagkatao. Kung sino sinasamahan mo. Kung sinasamahan mo sa kapilya, puro pamimintas at puro, sabi, ganito, si pastor, ganito, si Brad, ganito, yung leader natin, ganito, puro pamimintas. Ano mangyayari? Di ba? Nagkakaroon ng division sa loob ng church, yung reputation ng tao. Yan po ang kahinaan natin. Nasisira ang reputasyon ng tao dahil marami tayong nalalaman sa tao. Hello? Kaya ang hirap nga po, kaya nga sa counseling, napakahirap po na tayo maggamit sa counseling, na tayo po nakatingin sa ating sarili, emotional tayo. Kailangan po hindi tayo bias. Hindi tayo naguhusga, pero lahat tayo mahina. Lahat tayo, pati ako. Hello? Madali tayo maghusga. Pero ang Diyos hindi. Kahit nagkamali ka, bibigyan ka pa rin ng pagkakataon. Kaya nga sinasabi ng ating teksto, binibigyan tayo ng pagkakataon. Para tayo makapagsisi sapagkat ayaw niya na ang tao ay mapahamak. May kapahamakan, mga kapatid. Kaya napakahalaga po na tayo gumising sa katotohanan. Ayan po. Kaya isuko natin ang ating kasalanan.
Ayan po, sa Diyos. 1 Juan chapter 1, 8 to 9. 1 Juan chapter 8 to 9. Verse 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kaya kung born again ka, alam mo ang salita ng Diyos, tapos ay sabi mo wala kang kasalanan, yung nga po sinasabi ko, para tayong tupa, na malinis ang tupa, pero tayo naglalakad yung paa na napuputikan at yun ang kailangang linisin. Kaya sabi nga ng, linisin nyo ang inyong mga paa, ang inyong pamumuhay. Kaya nga yung Romans chapter 12, verse 1, ay 2, huwag na kayong umayon, huwag na kayong makigaya sa ugali ng mga tao sa mundong ito. Huwag na kayong makiayon. Ano ginagawa natin? Nakikiayon tayo. Saan? Kung ano uso. Kaya yung iba nga, ang husay nga, TikTok, di ba? Yung TikTok gamitin mo, di ba? Anong ganda rin gumagawa niya? Oy, sandali lang. Mahal ka ng Panginoon. John 3:16, di ba? Pwede. TikTok. Hello? Gumising po tayo mga kapatid. Hindi po ito isang programa, ina-entertain tayo. Sabi nga, kami pong tumatayo dito, malaking pananagutan namin. Halos 2 hours lang yata, tinulog ko kanina. Kung maaari nga, ayoko nang matulog. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ko, Lord, kung ano yung gusto mong sabihin, masabi ko. At pagbaba dito, hindi ko alam nga kung galit kayo o hindi at marami natutuwa at hindi. Pero ang mas mahalaga sa akin, makasabi ng katotohanan kung anong dapat mangyari ngayon. Colossus, verse 9, subalit kung pipahayag natin ang ating mga kasalanan, verse 9, 1 Juan chapter 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ipinapahayag, inaamin, patatawarin. Kung inaamin mo, humingi ka ng tawad, di ba? Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Kaya nga yung repentance ay naglilinis para tayo maging banal. Colossus chapter 3 verse 1 and 2. Colossus chapter 3 and 2. Ang sabi doon, Colossus verse 1, ang sabi doon, yamang binuhay kayo muli, nakasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ang mga bagay na panlangit, ang isaisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Mga kapatid, ang mga tao ngayon distracted. Ang mga tao ngayon ay deceived. Ang mga tao ngayon ay pressured. Bakit po? Tingnan po nyo. Hindi po masama. Hindi ba marami sa atin may binabayaran. Kailangan magtrabaho. Hello? Kailangan kumain. Kailangan merong pinaglalaanan. Nape-pressure sa maraming bagay. Yung iba nape-pressure. Naku, wala pa akong biyanan. Wala akong girlfriend. Wala akong boyfriend. Hello? Busy, pero yung pamumunga, wala pa naging bunga. Nagbigay naman ako sa church Laki na binigay ko nga sa church. Hindi kailangan ng Diyos sa pera natin. Pero naniniwala ako mga kapatid, at hindi tayo pabayaan ng Diyos ang ministry. Sa kasaysayan sa church na ito, hindi tayo pinabayaan. Sa dami ng pangangailangan natin sa pananalapi, natutugunan nito dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya nga, sa 1 Juan chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang salibutan ng mga bagay na salibutan, ang mga umiibig sa salibutan na hindi umiibig sa Ama. Mga kapatid, ano ba yung nasa salibutan? Sinabi nga ng Mateo chapter 10, sabi nga, ang umiibig sa ina, sa anak, sa ama, sa asawa, na higit kayo sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Palagayin nyo, ano yung mga nasa libutan pa, iniibig natin? Pera? Ano po? Posisyon? Ano po? Trabaho? Ano po? Boyfriend? Ano po? Girlfriend? Ano po? Bahay? Ano po? Pamilya? Ano po? Ano po yung mahal mo na pinagpapalit mo sa pagsamba mo at pagsunod mo sa kalooban ng Diyos? Kaya never na magamit ka sa malaking ministry at di ka pagagamit ka sa malaking ministry kung sa maliit na bagay hindi ka mapagkatiwalaan. Biblical po yan. Hindi akin yan.
Kaya nang sinisikap ko at lagi akong humingi ng tawad kasi po marami kong pagkukulang. Kaya nga po yung pagdating ng rapture, pag tayo naiwanan, sasabihin ba natin, ay maliligtas na naman ako, hindi ako mapapatatak, magpapapugot na lang ako ng ulo o magtatago na lang ako. Paano masasabi? Wala nakasulat sa Bible pag naiwanan ka. Eh kung nandito ka na, hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, hindi ka namumuhay sa mabuting balita, palagay mo, tatanggapin ka pa ng Diyos sa kabila. Hello? Sa kabila ng tribulation, yung wala na yung church dito, palagay niyo, maliligtas pa tayo, wala naman nakasulat sa Bible. Pero may maliligtas. At sinabi, pinugutan ng ulo. Hello? Pero hindi sinasabi yung naiwanan, maliligtas pa. Pero sinabi daw may maliligtas. Sinabi ba yung maiwanan? Kung nakasulat doon, sasabihin ko sa inyo. Pero ngayong mga teaching na ganito po, di ba? Pero maging maisip kayo kung naririto na nagagalitin ng mga pastor, sinasabi end times na, pero pinagtatawanan pa natin, tapos nasa mall lang tayo, tapos gawa tayo ng kasalanan. Hello? Nagtatago tayo ng kasalanan. Sabi nga, repentance, di ba? Hindi natin ginagawa. Ano po nangyayari? Palagay nyo, pag naiwanan ka, pabalikan ka pa ng Panginoon? Buti pa, marami pang hindi pa nakakakilala. Kasi makangaral nun ang Israel. Pag nag-rapture doon, makakilala ang Israel. Hello? Kaya basahin niyo ang Bible. Ang huling makangaral ay ang Israel. Kaya hindi ko po masasabing maniwalang kayo. Bagamat, minsan nakita ko po, kaya pinag-aaralan ko nga, yun at lagi ko tinatanong. At lagi ko tinatanong din sa mga pastor, pastor, kung nandito ito nga itinuturo ng lahat humayo lang, hindi humayo sasabihin pag naiwanan siya, babalikan pa siya ng Panginoon. Hello? Hello? Apakahirap. Bandang huli, ito po, repent, the judgment is about to come. Magsisi tayo, ayan, magsisi tayo, ang pag-uukom ay halos dumarating na. Nakatakda na ang pag-uukom. Gawa, chapter 17, 30 to 31. Hello? Andiyan po ba kayo? Verse 30. Sa mga nagdaang panahon, verse 30. Sa mga nagdaang panahon, panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya na sa lahat ng tao, sa bawat lugar, na magsisitalikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Amen. Verse 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang muli niyang buhayin ang taong iyon at yun na si Jesus Christ. Hello? Sa pamamagitan niya, tayo hukuman. Pero si Jesus sabi niya, hindi ako naparito para kayo hatulan, kundi para kayo ligtas. Pero niliwanag niya yun doon sa John chapter 12. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, ang hahatol sa inyo sa huling panahon. Amen? Kaya kung yung nalaman mo at hindi mo ginawa, diyan kahatulan ng Diyos. At may kasalanan hahantong sa kamatayang espiritual at may kasalanan hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Nasaan ka? Ikaw nakakaalam yan. Pero kung tinalikuran mo na ang Diyos at minamak mo ang Diyos, kaya sabi nga, ang magkasala kay Kristo o sa anak ng tao ay patatawarin, pero ang magkasala sa Holy Spirit ay hindi patatawarin magpakailanman. Hello? Ikalawang Korinto chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinakasihan ng Diyos, sinasamahan ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, sinasamahan niya ng Holy Spirit. At pag ito'y binasa mo at hindi mo sinunod, minamak mo ang Diyos. At pinagtatawanan mo pa yung mga nangangaral ng ganito. Minamak mo ang Diyos. Nilalait mo ang Espiritu ng Diyos. Sapagkat sinabi ng John chapter 6, verse 63, nakalagay po dyan.
Ang mga salitang ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Hello? Kaya nga po ako kahit bata, nakikinig ako. Minsan nga merong naginip dito, sabi nga, hindi ko binabaliwala yung lalagay ko sa puso ko yan. At yung naririnig ko sa inyo, pinupulot ko yan, lalagay ko sa puso ko. Pinag-aaralan ko, Lord, ito na ba kami? Ano ba ang gagawin namin? Yan ang hiningi ko kay Lord. Ano po ang susunod namin gagawin? Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang buhayin. Ang taong yan ay ito si Jesus Cristo. Romans chapter 2, verse 4 and 6. Verse 4, Roma chapter 2. Chapter 2, verse 4. O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Verse 5, ngunit dahil sa matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalong mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan iyahayag ang puot at ang makatarungang hatol ng Diyos. Verse 6, igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Hindi tayo maliligtas sa ating mga mabuting gawa, pero kailangan patunayan mo na ikaw ay ligtas dahil sa iyong mabuting gawa. Ano yung kabutihan mo? May naakay ka na ba? May tao bang na-bless sa iyo? O nainis sa iyo? O natisod pa sa iyo? Nakasulat yan. Hindi na nga tayo nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi na kayo sumusunod. Hinahadlangan pa nyo, sabi sa mga presyo at eskriba. Saka doon sa mga sacerdote, mga pari ng mga Hudyo. Hinahadlangan pa nyo yung gustong pumasok sa karera ng Diyos. Paanong paraan? Tinuturo kung ano-ano. Ito ang dapat gawin, ito ang dapat gawin. Ang mabuting balita, ang hiningi po dito, repent. Repentance. Yun po ang batas sa karera ng Diyos. At ang currency sa karera ng Diyos ay love, pag-ibig. Kaya kung hanggang ngayon hindi ka marunong magpatawad, hindi mo malimot ang ginawa sa iyo ng kapatid mo, hanggang ngayon meron kang kingkim na sama ng loob. Upo-upuhan na hanggang ngayon. Pag narinig mo yung pangalan na yun, inis na inis ka, hindi ka pa nagpapatawad. Paano ka patatawarin ng Diyos? Paano ka gamitin ng Diyos? Paano may tuturo yung pagmamahal ng Diyos, pag-ibig ng Diyos? Kailangan tayo mag-repent. Hebrews chapter 10, verse 26 to 27. Hebrews 10. Ang sabi doon, matapos nating malaman na tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala ng handog na maiaalay pa sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hello! Sasadyain. Alam niyo yung bakit? Di ba? Yung nga sinasabi natin, kailangan, sabi nga, magbasa kayo ng Biblia araw-araw, mag-devotion. Oh, amen. Amen tayo ng amen. Pero wala naman tayong ginagawa. Pag uwi sa bahay, wala naman tayong ginagawa. Ano nangyayari? Hello? Ano nangyayari? Ano mangyayari sa atin? Anong pagkapalan darating sa atin? Oh, hindi. Meron naman kami kinakain. Meron naman kami. Kasi nga, hindi po. Kahit naman sa mahirap, kahit naman sa masama o sa mabuti, pinasisikat ng Diyos ang araw. Kahit naman masama, dito sa Pilipinas, kahit tambay nga kumakain. Kaya hindi sapat na marami kang pera para sabihin malapit ka sa Diyos o sumusunod ka sa Diyos. Hindi po. Kasi nga talibas nga eh. Minsan nakikita natin, hindi pa sumusunod, pinakayayaman nga eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, meron nga tayong nakasama eh, napakayaman, naging milyonaryo. Pero dumami ang asawa eh, pero maatin sa church. Hello! Lagi kong paulit-ulit yan. Kasi nakakabulag ang pagtatagumpay, ang pera. Hindi masama ang yumaman. Pero ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasalanan. Hello? Pag-ibig. Pag inibig mo na ang salapi, marami ka ng kalaban. Kalaban mo na ang Diyos. Kalaban mo na ang marami. Kasi nagiging sakim na tayo. Ayun po ang problema ng ating bansa. Pero kumikilala sa Diyos, nananalangin sa Diyos. Mga kapatid, kailangan natin gumising. Bakit po tayo maggugrupo ng stronghold sa bansang ito? Pakasinungalingan. Pero paano tayo magkano ng kasinungaling kung tayo sinungaling? Nagtatago tayo ng kasalanan sa ating puso, tampo, hinanakit, pagkukumpara, panghihinayang.
Maliit na pagtingin sa sarili. Self-esteem, yun po. Mababa yung self-esteem niya. Alam, pride po yun eh. Wala man akong pinag-aralan. Mahina naman ako. Pride po yan, mga kapatid. Anak na tayo ng Diyos, malaya na tayo. Ang pinalaya ng anak ay tunay ng malaya. Hello? Anak ka na ng Diyos. May power ka. Sama yung ginagamit ng power mo. Hello? Verse 27, ang iniintay na lamang natin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Hindi tayo kaaway ng Diyos. Ang tunay tumanggap sa Panginoon ay may Holy Spirit. Kaya sikapin nyo, talaga bang may Holy Spirit ka? Yan ang tatak ng pagkakahirang sa atin at katibayan na tatanggapin natin. Ang lahat ay pinangako ng Diyos. Kaya kung wala kang Holy Spirit, paano yung pastor? Pag ikaw nakagawa ng kasalanan, nagawalan ka ng kapayapaan, hindi, parang nababalisa ka doon sa ginawa mo. May kalungkutan, binibigay ang Holy Spirit para mapadala ka saan? Sa tunay na pagsisisi. Hindi po, nagsisisi tayo dahil kasi nalulungkot siya, hindi niya gusto nangyari. Nahuli siya, kaya di ba, yung magnanakaw. Sorry po, hindi na ako ulit. Paano kung hindi nahuli? Hindi magsisisi. Hello? Hindi mapagsisisi. Iba nga, pagkaroon ng kulungan, adyan na naman pumapatay na naman. Nababalita yan, di ba? Kalalabas na ng kulungan, di ba? Pumatay na naman. Hello? Iba nangihinayang lang, sisisi. Dapat hindi ko ginawa yan. Alam mo ang tamang pagsisisi? Binasa mo ang Bible, nakita mo katotohanan, hindi mo nakita sa buhay mo, hindi mo nagagawa, humingi kang tawad. Hindi ka nakakabasa ng Bible, humingi kang tawad. Hello? Hindi ba ako nagnakaw hindi ba ako sinungaling Hello? Bunga lamang ng isang kasalanan. Ang tunay na kasalanan ay paglabag sa utos ng Diyos. Hello? So, sa Bible yan. Nabasa ka ng Bible, hindi mo sinunod. Saan hindi ka ba nagkasala? Hello? Hindi mo sinunod. Tapos sasabihin mo, hindi man ako nagnakaw. Hindi, ba't ako humingi ng tawad? Hindi nga ikaw mananalangin, sa kasalanan yan. Kasi sabi mo, aba ko siya. Panginoon ko siya. Tapos hindi mo siya pinaglilingkuran. Inuutosan pa, Lord, bigyan mo ako ng pagpapala, kailangan kong ganito. Lord, kailangan kong ganito. Pero hindi ka naglilingkod. Ginawa mong utosan ng Diyos. Minsan ganun po. Hindi ko siya sabing masama yung humingi sa Diyos. Mga kapatid, sana po, okay lang kung magalit kayo sa akin. Ang hindi tatanggapin sa karya ng Diyos ay ang mga namumuhay ayon sa pita ng laman. Hello? Hindi ko nababasahin to. 1 Corinto chapter 6 verse 9 10. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Pahayag 21 verse 8. Kung kayo po ay nagmamahal sa inyong kaluluwa, basahin po niyo yan. Kundi ang namumuhay sa Espiritu Santo. Amen. Yan po ang tatanggapin sa karya ng langit. Pwede ba paki-post po yung video. Sandali. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Sige po, manood po tayo ng video. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus. Bago tayo magtapos, hallelujah. Amen. Sige po, yan po natin yung video. Dito po tayo magtapos. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Sige po, habang tayo nakikinig, nanonood, nakikita po natin yan sa screen. Ayan po. Pakiano po yung sound. This man crazy, or did he really hear a message from God? Oh, Jesus, I saw him. Oh, Lord, please forgive me. Jesus, please forgive me. I'm so sorry. I didn't know. Don't leave me. Please don't leave me. I don't want to go. I need you, Jesus. I need you. Isa pa, Pastor. Is this man crazy, or did he really hear a message from God? Oh, Jesus, I saw him. Oh, Lord, please forgive me. Jesus, please forgive me. I'm so sorry. I didn't know. Don't leave me. Please don't leave me. I don't want to go. I need you, Jesus. I need you. Mapatid natin po ba yung pagkakataon? Alam po ba nyo, mabuti ang Diyos kasi minsan pag tayo po yung naghihingalo na, marami po ako napuntahan na naghihingalo. Talagang kapit po sila sa Panginoon, madali po silang tumagal sa Panginoon. Kaya marami po ako napag-pray, pagtalikod ko po patay na. Bago siya namatayan, nalagutan ng hininga. Sabi ko, mahal ka ng Diyos. Meron pang pinag-pray po ako dito, pulis po yun. Lumalabas na yung dugo at laman dito po sa taligiran niya, dito sa hose.
Nung tanggapin niya, tatanggapin mo ba si Jesus sa puso mo? Tinaas pa niya yung kamay. Pagtalikod ko, namatay na siya. Mga kapatid, sabi nga, crazy ba ang tao na to? Baka nag-ano lang, nagdidulo. Sabi niya, nakita ko ang Diyos, nakita ko ang Panginoon. Patawarin mo ako. Kailan ka magsisisi pag mamamatay ka na? Pag malapit na? Pero ang Diyos mabuti. Gusto niyo, pwede. Bago ka mamatay, pwede magsisi ka. Pwede pa rin. Kung porme lang sa kasalanan mo. Kung ang kasalanan pagtalikod sa Diyos. Maraming binibigyan ng pagkakataon. Hallelujah. Yung sa pamangkin ko, nagtrabaho po sa Samsung. Meron po siya supervisor. Hindi niya maintindihan ang supervisor niya ito. Laging galit. Nag-uutos, laging galit. May itang ulo lagi. At may isang pagkakataon, isang araw, pumasok siya. Hindi nagalit. Hindi na pala utos. Naging palabati po. Tapos nagkwento po. Habang nagmimerienda sila, nagkwento, nakipag-mingle sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, sa office. At kinuwento niya, alam niya na naginip ako, nasa impyerno daw ako. Alam niyo, ganyan po ang pagkakataon binibigay sa atin ng Diyos. Maaaring sa panaginip, maaaring bigyan ka ng sakit para makapagsisi ka. O maaaring bago sa huling panahon mo, nandun ka sa ospital, hirap na hirap ka na. Doon maalala ang Diyos. Pero ito po, buhay pa tayo. At may ino-offer siya na marami sa atin. Ito sasabihin ko sa inyo, hindi po ako Diyos. Pero marami po tayong dapat pagsisihan. Sabi natin, si Jesus Christ mataas sa buhay ko. Siya ang hari ko. Pero pagdating ng gawain, nasaan tayo? Sa pangangalan ng salita ng Diyos, nasaan tayo? Sa oras ng prayer meeting, nasaan tayo? Maliban na lang kung tayo po ay hectic ang ating schedule, talagang totally meron pong hindi nakakarating. Ito pong super bagyo, buti na lang marami pong nananalangin. Praise the Lord. Yung bagyo hindi po pinadaan sa atin. Ang katumbas daw po ng bagyo na ito ay yung Yolanda. Tinatin siya po sa ibang bansa na ito po ay katulad ng 3 tornado na dumadaan sa Amerika. Pero pinadaan lang po sa gilid natin kasi kailangan natin ng ulan. Natutuyo na po ang anggat. Bumababa po ng tubig. At ngayon pinag-uusapan po ng ating DNR, ng agriculture natin, na ang pagtatanim ng palay ngayon ay hindi inaasahan kung aani na maganda dahil merong El Nino. At may El Nino po na sinasabi ngayon sa global, sinasabing global warming, yung El Nino mayroong magandang gagawin, ay malaking gagawin sa maraming bansa. At isa na po tayo, mga kapatid. Ano ang palagay nyo makakasalba sa atin? Paano tayo tutugunin ng Diyos kung tayo po'y namumuhay sa kasalanan na alam natin dapat gawin na hindi natin ginagawa? Yung nakasulat sa Bible, hindi ko sinasabi nagnakaw ka o ano pa man, nagsinungaling ka, hindi. Ano ba yung nakasulat sa Bible na hindi mo ginawa? Nanalangin ka ba? Pinanalangin ba yung bansa? Pinanalangin mo ba ang iyong bayan? Pinanalangin mo ba ang iyong kapatid? Pinanalangin mo ba ang iglesia? Pinanalangin mo ba ang pastor? Pero ako po, gagawin ko po yung papanalangin ko at hindi nyo ako panalangin. Alam nyo, kung ito po tutukan natin, yung mga bagay na hindi mo hingin, kaya po ibigay yan ng Diyos. Yan ang pangako niya. Pero hanggang hindi ka nagsisisi, at never na mangarap ka na marami kang magagawa sa harapan ng Diyos, at nagpo-promote ang Diyos. Si Haring David na nagkasala, pinapatay niya si Urias, na asawa ni Bathsheba, na kanyang kinalon niya. Mahabang panahon na siya po ay dumanas ng hirap, nawasak ang kanyang kaharian at ang kanyang pamilya ay mga anak niya ay nagpatayan. Yung consequences yung bunga ng kanyang ginawang kasalanan ay kanyang inani. Namatay yung kanyang anak kay Bathsheba na bunga ng kasalanan. Pero pinumuot pa rin siya ng Diyos, pinatawad dahil siya ay tunay na nagsisi. Binalik uli bilang hari.
At yung anak niya kay Bathsheba, na si Solomon, ang pumalit sa kanya at naging dakilang hari. Nung panahon niya, siyang hari, ang pinakamayamang hari at pinakamarunong na hari. Sino po yon? Anak ni Bathsheba din po, si Solomon. Na-promote pa siya dahil sa kanyang pagsisisi. Palagay niyo, saan ka naroon ngayon? Gumawa ka ba ng kasalanan? Nagsisi ka na ba o hindi? Ang pagsisisi hindi yung nalungkot ka lang, hindi yung umiyak ka lang, kundi yung totoo ka sa harap ng Diyos. Sorry Lord sa aking mga nagawa at hindi ko na po ito ulitin. Pero kung itatago mo lang ang tunay mong damdamin sa Panginoon, hindi ka makakawala sa kanyang paningin. Habang tayo nakatayo sa iyong kinatatayuan, ikaw nakakaalam, kapatid. Ito masasabi ko sa inyo, gusto mo ikaw ay pagpalain ng Diyos at gamitin ka ng Diyos sa gawain ng Panginoon. Maakay ka, makakaakay ka, dahil yan ang great commandment ng God, yung makaakay tayo, makapangaral ng salita ng Diyos, maging magmumunga ka ng marami, isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Isuko mo. Hindi kailangan ng Diyos ang marunong, mahusay, manapa. Kung marunong ka at mahusay ka, at total surrender ka kay God, iyan ang mainam. The best yan. Sasamahan kita, pag-prepa kita dyan. Pero kung magyayabang ka lang dahil sa marunong ka, hindi yan totoo. At kung mamimili ka lang ng gagawin mo, hindi yan ang pagkatawag sa atin. Alipin tayo ng Diyos, hindi tayo alipin ng ating sarili. Dapat mamatay na tayo sa ating sarili. No surrender, no disciple. Kung wala kang pagsusuko ng buhay sa Panginoon, hindi ka magre-repent, walang disciple, walang tunay na disciple. Ang tunay na disciple ay yung surrender ang buhay sa Panginoon. Ito ang Panginoon, ito ang panahon na sinasabi, bago dumating ang paghuhukom, hindi nagpapabayaan Diyos sa kanyang pangako. Hindi pa niya ginagawa ang pagpaparito, yung rapture, dahil binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat. Dapat ayaw niya mapahamak ang lahat ng tao, pagkos gusto niya ito ay makapagsisi. Tingnan niyo, itong the last day, repentance pa rin. Sa simula ng pangangaral, Juan Bautista, si Jesus Christ, repentance pa rin. Kaya kung hindi ka magsisisi, hindi ka mapunta sa langit. Bakit? Kasi marami na tayong nagawang kasalanan. Meron ka na tayong self-deceived tayo. Bakit po? Nagbasa tayo ng Biblia, naunawa natin pero hindi natin pinamuhay. Lahat tayo nakagawa niyan. Kaya huwag mo sabihin hindi ka nagkasala. Sige, humingi ka ng tawad ngayon. Totohanin mo ang paglapit kay Lord. At pamuhay mo, yung ipapangako mo kay Lord. Hindi ko naulitin, O Lord. Maghintay ka. Ipopromote ka ng God. Kung ano man ang dumating sa iyo, ihanda mo ang iyong sarili. Ganyan po ang gusto ng Diyos. Anday mga kapatid, sa Libya, pinugutan ng ulo dahil sa pagpapatotoo sa ating Panginoon. Sa Nigeria, sumasamba sila. Kahit po nasa panganib, lagi araw-araw ang kalambuhay. Village po ang pinapatay doon ng mga manampalataya. At oras ng pananambahan, pinapatay ang mga manampalataya, minamasakir ng mga grupo ng mga laban sa Panginoon. Nangawakan po ng dyablo. Kaya kapatid, magsisi po tayo. Ito na po ang panahon. Hindi ko alam kung kailan siya darating. At hindi ko rin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Diyos lang nakakaalam. Ang sinasabi lang sa pinag-aaralan natin, binibigyan tayo ng pagkakataon mapagsisi at talikuran ng ating mga kasalanan. Sige po. Sa kinatatayuan mo, tayo po ay manalangin. Ama, ilalapit ko sa iyo ang aking sarili.
Patawarin mo po ako sa aking sarili, sa aking mga nagawa na isip na salita. Hanggang sa oras na ito, sinasabi ko, ikaw naghahari sa akin, pero hindi ko naman nagagawa ang mga inuutos mo sa akin. Minsan yung mga mababaw na utos mo, hindi ko pa po magawa. Patawarin mo ako. Patawarin mo po ako, Diyos. Linisin mo po ako ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus, O God. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Ako na lang po ang manalangin. Namamalaan, maraming salamat po. Dalayan ko po, Ama, na hindi lang po ito ay narinig ng bawat isa. Tumimo sa puso ng bawat isa. Na kahit po bago magkaroon ng rapture o yung paghuhukom, ay sinasabi mo na binibigyan mo kami ng pagkakataon. Hindi lang po yung mga taong hindi pa kumikilala sa iyo, kundi kaming nasa loob na ng iglesia. Sapagkat marami sa amin na nakakalimot, marami na sa amin na nahahaling ng mga bagay ng mundong ito. Abalang-abala sa mga bagay sa mundong ito. At napabayaan po namin ang iyong ministry, ang iyong mga salita. Patawarin mo po kami, Panginoon. At dalayan ko po, O Diyos, patuloy po, maranasan ang bawat isa na ikaw ay buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Lord, kung paano nangungusap ka sa marami. Ngayon po, marami kang tinatawag, kabataan, tatay, young professional, mga parents, lahat po, kausapin mo. At sabihin mo sa kanila kung ano po ang dapat nilang gawin, O Diyos, sapagkat ikaw ay Diyos sa buhay. Maging tapat po ang bawat isa sa iyo, Panginoon, sapagkat kung kami tapat, Panginoon, Lord, bubuksan mo ang iyong puso sa amin. Ipapahayag mo ang iyong mga plano. Buong buo, O Diyos. Ito po ang bigay mo sa bawat isa. Tulungan mo ang bawat isa. At sa lahat na nakagawa ng kasalanan, Panginoon, ikumbik mo sila, O Diyos. Tulad ng sinabi mo, papaluin mo ang minamahal mong anak, O God. Lord, minsan na nagiging matigas na ang aming mga puso. Akala namin okay lang ang lahat ng bagay. Pero ngayon, O Diyos, tulad ng babala na sinasabi ng mga nag-aaral sa buong mundo, sa siyensya na nangyayari na sa mundo, Lord, at sinasabi na ng NASA, sinasabi na ng Pag-asa, may El Nino, at ngayon naranasan na sa Europe, at naranasan din dito po sa Pilipinas, at pinaghahanda ang gobyerno namin sa darating na El Nino. Panginoon, Lord, gisingin mo ang bawat isa sa church, O God, nasabi mo kung mananalangin, Panginoon, ang bansang ito, ang bayan na nagdadala ng iyong pangalan, ay magpakumbaba. Hanapin ka. Pagsisihan namin ang aming kasalanan, patatawarin mo kami, O Diyos. Ibabalik mo ang pagpapala sa aming lupain. Pagagalin mo ang aming lupain, O Diyos. Lord, ang dami ng banta ngayon, pero ang iniisip pa rin ng marami sa amin ay yung sarap ng buhay. Yung gusto naming marating, hindi yung gusto mo. Pero sabi mo, at sinasabi nga po na nanalangin ng aming Panginoong Hesus, sa Gethsemane, nung siya bago ipako sa krus, sinabi niya, Ama, huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Ama, sino kami para magmamalaki sa iyo, Diyos? Kung ang aming Panginoong Hesus ay nagsuko ng buhay sa iyo, sa Ama, upang matubos ang marami, Lord, tulungan mo kami na may sakripisyo din namin ng aming sarili kahit sa maliit na bagay upang makaakay kami. Magamit mo sa pag-aakay ng mga kaluluwang pupunta sa impyerno, O Diyos. Patawarin mo kami sa iba't ibang mga problema na nasa amin, yung mga galit, tampo, hinalakit, ano pa man yung aming kahinaan, Lord. Pagalingin mo kami, Panginoon. At Lord, yung kalooban mo ang pangyari sa church dito, Panginoon. At hindi lang kami sa Matimbo, sa Tabang, sa Baliwag, sa Pulilan, at maging sa lahat ng churches, O God, malaki o maliit na churches, Luzon, Visayas, Mindanao. Ama, andalahin ko po, lahat po kami, kausapin mo. Magpakahayag ka, Panginoon. At ituong po namin ang aming paningin sa iyo, sa iyong mga utos, sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig, sa iyong kapangyarihan. Ama, maraming salamat po. At dalayan ko po ang mga estudyante po namin, Lord. Patuloy mo silang pagpalay sa pag-aaral, Lord.
Yung kanilang mga pangarap, hindi mo inaalis sa kanila, makatapos po sila. Elementary, high school, college, hanggang sa pagkuha ng board exam. Ama, magpagtagumpay po sila sa may mahanap ng trabaho, Lord. Dalahin ko makatagpo sila ng trabaho na galing sa iyo. At kung may kasalanan man, Lord, dalahin ko po, turuan mo sila na magkaroon ng tunay na pagsisisi sapagkat ito ang naging dahilan. Kaya po sinabi mo sa Isaiah 59 verse 2, ang kasalanan naging dahilan kaya hindi mo marinig ang aming mga dalangin. O Diyos, patuloy patawarin mo po kami. Ang mga magulang na ngayon po marami iniisip, Lord, lalo sa panahon ito, O God, na umiinit ang panahon, Lord. Magkaroon kami ng tunay na pag-asa, malaking pananampalataya, Panginoon, maranasan namin ang iyong malaking biyaya, O Diyos, upang sa aming pangangaral, Lord, ma-encourage po namin ang marami magtiwala sa iyo, O Diyos, dahil kami bine-bless mo, Panginoon. Pero kung may kasalanan, naging dahilan, kaya hindi dumarating sa amin ang masagal ng pagpapala, Lord, ikumbik mo ang bawat isa. Ikumbik mo, isiwalat mo yung kasalanan nasa puso ng bawat isa. At ito po'y pagsisihan, Panginoon. Maraming salamat po at inangkin ko po lahat po, pagkat ikaw ay Diyos ng himala, yung mga may karandaman, physically, spiritually, pagalingin mo po ang lahat, O Diyos. Narito man o wala, Panginoon, Lord, yung mga kapatid na wala ngayon, anong po ang kanilang pinagdadaanan sa kanilang buhay, Panginoon, ikaw po ang magpala sa kanila. Sa mga kapatid, O Diyos, na nanghihina at may mga problema, Lord, tulungan mo sila. Panginoon, salamat sa araw na ito at pinupuri ka namin, pinasalamatan. At ito po, inaangkin namin, Lord. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.